Ito magandang balita sa mga taga-Tarlac, Banban Tarlac. Voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Formal nang nanumpa bilang acting mayor ng Banban Tarlac. Ayan o. Meron na pong acting mayor. Ito, pakinggan natin. Municipal Councilor Erano Timbang, ginawang oath-taking sa Camp Crame sa Quezon City kanina. Si Timbang ang pansamantalang uupo bilang alkalde ng Banban matapos ipag-utos ng ombudsman na alisin na sa pwesto si Alice Guo. Ito ay matapos siyang hatulang guilty sa reklamong grave misconduct kaugnay sa koneksyon niya sa niraid na Pogo Hub sa Banban. Bukod kay Guo, 3 buwan ding suspendido ang vice mayor at ilang pang miyembro ng sangguniang bayan ng Banban. Kaya sa Timbang na inakwit ng ombudsman sa kaso dahil siya lang ang tumutol sa pag-issue ng permit sa Pogo, ang natirang pwedeng humanili bilang acting mayor habang suspendido ang iba. So, uupo niya by succession should be the vice mayor. But the vice mayor is 3 months, meron siyang suspension. So, sinong pipirma sa mga pasweldo, Mayor. kuryente, tubig, sa mga kinakailangang permit? So, maglalagay muna kami ngayon ng uupo ng 3 buwan. Batid naman daw ni Timbang na kung may masaya sa kanyang pagkakaupo bilang acting mayor. Meron ding mga nalulungkot, lalo't marami pa rin ang taga-suporta nang na-dismiss na si Alice Guo. Na-overwhelm ako. May umiyak na mga taga-Bamban sa nangyari sa akin. Sa 3 buwan Timbang. na panunungkulan Erano ko, Timbang. gagawin ko po ang aking makakaya para mapagsilbihan ko po ang bayan ng Bamban. Nanawagan naman si Secretary Abalos sa mga taga-suporta ni Guo na maging mahinahon at huwag mag-umpisa ng tensyon. Ang sa akin lang ay sana galangin po natin ang desisyon ng korte dahil alam naman natin na ang isang bansang demokrasya ang pasihan nito at parati ang hustisya, no? At ang hustisya ang pasihan ng batas. Nakatakda namang bumuo ng screening committee ang DILG para punan ang mga nabakanting posisyon sa konseho. Sa ngayon, hindi Ayan so malinaw po. Wala na yung mayor. Si Alice Guo. Dahil dinisqualified na siya ng COMELEC. Dahil napatunayan po ng ombudsman na talagang hindi siya Pilipino. So, disqualification. Pagtatanggal sa kanya as mayor ng Banban Tarlac. Pagkatapos, siya iba na rin sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. In other words, kahit na kumandidato siya, kung nandito pa siya sa 2025 election, hindi pwede. Hindi natatanggapin ng COMELEC. So, habang buhay ng ban siya sa anumang posisyon sa pamahalaan, ang sinuspindi ngayon ay tinanggal na Mayor Alice Guo. Si Mayor Tambang, konsihal, magiging acting vice mayor, tapos magiging acting mayor. Wow! Yan, sigurado 100% Pilipino yan. Konsihal, vice mayor, naging mayor. Yan yung batas na umira ngayon sa local government. So, inuulit natin, dismissal na po. Disqualification. Dinisqualified ng COMELEC. So, tinanggal na siya as mayor at hindi na pwedeng bumalik. Sabagay, until now, hinahanap pa rin si Mayor. Nasaan nga ba si Mayor Guo? Kasi may warrant of arrest siya sa Senado. Hindi pa po tapos ang investigasyon. Dahil siya po ay nasa likod ng malaking pogo operation sa Banban Tarlac. Nagdulot ng krimen sa ating bansa. At korupsyon. Grabe. Matapos nang ipatigil. So, hindi ko alam kung yung kanyang pagtatago ay guilty ba siya o kung ano man. Siya ba'y nandito pa sa Pilipinas o wala? Pero dapat mahuli pa rin, papanagutin sa ating batas kasi niloko niya ang mga taga-Tarlac. Niloko tayo mga Pilipino na siya Pilipino, hindi naman pala. Matapos ang record na inilabas ng NBI, 6 na tao, isang fingerprint, hindi pwede yun. Diba? Kaya nga disqualified siya bilang mayor dahil hindi siya Pilipino. Okay? Sana po ay makabalik na ang normal na business yan po sa Banban Tarlac. Meron na kayong acting mayor, konsihal, acting vice mayor to acting mayor. Ganun ang posisyon Pinanumpa na po ni Secretary Abalos, Department of Interior and Local Government. So, tuloy-tuloy lang po
ang galawan. Ang Senado, Kongreso, hindi pa ho tapos dyan. Katunayan, sa Kongreso, bukas pala yun, Friday. Bukas na. Pupunta niyan sa Central Luzon. Yung Quad Committee. Committee on Justice, Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety, Committee on Illegal Drugs, at Public Account. Yung committee. Para doon sa magpatuloy na po ang malalimang investigasyon dyan sa Pogo Operation. So, hindi lang ho problema sa Banban, Tarlac, pati problema sa Porac, Pampanga, yan sa Central Luzon, ang aalamin dahil nga ho ngayon lumalabas na sabi ng mga congressman sa Quad Committee, iisang grupo ang may kinalaman sa human rights violation, Pogo, at illegal drugs. Ganong katindi, ano? So, malinaw na malinaw po. Ayan, gumagalaw-galaw sila. Sana ho'y matapos na talaga yung usaping ito. Huwag tayong magsawa kasi tayo po ay huwag tayong magsawa sa isyong ito. Kasi tayo po yung biktima rito. Kaya tulungan natin ang ating pamahalaan mapanagot ito. Mabuti lang meron tayong Kongreso, Senado na seryoso rito. Kasi kung inaasa natin sa iba, malabo. Pero yung Kongreso lalo na. Ngayon lang nagbuo ng Quad Committee. 4 na committee pinag-isa, sama-sama. Dahil nakita nila ang pang-abuso. Kawawang-kawawa ang mga Pilipino. Kawawang-kawawa ang Pilipinas dito sa Pogo Operation. Hindi kabuhayan ang dinala nila. Krimen, korupsyon. Masakit dito, maraming sangkot. Hindi nga natin alam kung aabot ito kasi dating Pangulong Duterte kasi sila yung nagpapasok ng Pogo sa Pilipinas. Office of the President through PAGCOR ng mga panahong yun. Pero malinaw po na walang nakitang kabutihan, talong-talo ang gobyerno, lokal at nasyonal. Dahil may mga kasong kriminal sa China, ito mga nag-operate ng Pogo sa Pilipinas. Kung bakit? Kasi nga sa buwatan, illegal drugs, illegal business, Pogo, at yung human rights violation. Ganon ang lumalabas sa initial findings ng Quad Committee at magpapatuloy bukas yan. Doon mismo pupunta sa Central Luzon ang mga kongresista.